Ngayon po ang Panginoon. Ngayon ay November 5, 2024. Yan, salamat po sa Diyos. Tayo pinlakas. Tayo manalangin. Praise the Lord. Amang banal, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Aming kang habang buhay na itataas, O Diyos. Patuloy ka namin paglilingkuran, Panginoon, pagtatapadan. Luwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa araw na ito muli na kami bahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan, Panginoon. Linisin mo aming puso, aming mga isip, O Diyos, nawa sa oras na to, sa araw na to, Panginoon, buksan mo aming mga isip, mga puso na aming mga kaibigan. Dakilang Diyos na sila, Panginoon, ay minsan pa'y makaunawa na yung mga salita. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy na kahabagan sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, patuloy mo kami pagindapatin, Panginoon. Ang iyong biyaya, O Diyos, ang iyong kahabagan ay patuloy na sumagana sa bawat isa, Panginoon, at sama kami na iyong Santong Espiritu. Salamat po, ngayon pa lamang ay inaangkin namin, dakilang Diyos, ang pagtatagupay ng FB Live na ito. Salamat po, purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati pa tayo ng happy birthday. Saglit lang naman kayo, hindi ko tinatanggal. Happy birthday po to Sister Marie Chumagay. Happy birthday to Sister Bem Antonio. Happy birthday to Sister Margarita Mati. Happy birthday to Sister Jasmine Garcia. Happy birthday to Alta Immune WP. Happy birthday to Brother Lars Service. Happy birthday to Kyle Nicole Carpena. Yan po. So, maligayang kaarawan sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang inyong pamilya. Ano man nasa ng puso nyo, ang Diyos po ang maglalaan. Tayo lang po ay manampalataya at patuloy tayo magtiwala sa Diyos. So, sana po ay lagi kayo may kalakasan. Yan, pasalamat natin na isang buong taon na kayo iningatan ng Diyos. Yan po. So, happy birthday. God bless all of you po. Sana mabilis lang po. Thank you again sa lahat na nagsusupport. Yan, nanonood po ng ating FB Live. No po. So, salamat and God bless all of you. Again, bira tayo makapag-FB. So, yan. So, pa-heart lang ako pag nakakapag-open po. Yan, di ba? So, salamat po sa inyong lahat from the bottom of my heart. Ang Diyos hindi tumatawag na magaling at perpekto. Tinatawag niya yung willing sumunod, handa matuto at magbago. So, God is not calling those people who are perfect, who are, you can say that everything is in Him. Yan po. Bakit ba nag-English na naman ako? But those people, God is calling those people who are obedient. Obedient, willing to learn, willing to be trained, and willing to be changed, diba? Ready to be changed by God. So, glory to God po. Yesterday, supposed to be yesterday, I will be in simultaneous FB Live and YouTube Live. But, unfortunately nga po, already it's 1 month na. 1 month na talaga to na dapat kong gawin. Nautos ng Diyos. Pero, dahil nga, minsan may na yung katawan natin. Yan, I am weak. Yan po, I don't feel I'm good, always sick. So, hindi ko natutuloy. Yan. At, ayun nga, nahihirapan ako. Sabi ko nga, pag ako po ay technical, hirap na hirap talaga akong yung, kahit OBS pa yan, meron ako nakita, medyo madali. Kaya lang, magbabayad ako. So, hinahanap ko yung libre kasi nga, syempre, baka tayo maipit, di ba? So, yun po. Ang nangyari kasi pa ay hindi ko ma-download yung isang video ko nung nakaraan 5 ngayon, 4 kahapon. So, yung 3. Yan, inabot ako ng mga 20 times, hindi ko talaga ma-download. Sabi ko, kailangan ko na mag-simultaneous. Pero kahapon, hindi ko pa rin kinaya. Minsan kasi hindi maarok ng utak ko yung maraming pipindutin, ganyan po. So, hindi pa rin natin nasunod ng Panginoon. Kasi nga po, nagbabadali na ang panahon.
Yan, kaya kailangan yung utos ng Diyos sa akin na mag-simultaneous uli, di ko pa talaga nagagawa. Late nga ako nagigising. Yan po. At kahapon po, yesterday I forgot repentance. Di ba? Ano ba sinare natin yesterday? We have shared na ang title ng ano natin? Reconcile with God. So, yesterday I forgot something to tell you. Saan na ba? Wait lang. Yan. I forgot to say that repentance only from Jesus Christ. He is the only one who can forgive us po. No one else does. And in Mark 2:7 nga, NIV, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Ito yung story ng yung paralitiko na may apat na kumbaga, sabi ng Panginoon, pinatawad na kita. Yan, sa kasalanan mo. Ito po yun. So, in Isaiah 43:25, New Living Translation, yes, alone, I will blot out your sins for my own sake and will never think of them again. So, if God will forgive us, yan nga, na He will parang forgive everything that we did. To po, pag tayo, yung mga kasalanan natin. In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, na-share natin yan before. And, ang title ko ngayon, para mabilis po tayo, kasi nga, I'm trying my best that I will, because yesterday, my FB Live was 43 minutes and 25 seconds. Tama ba? So, as much as possible, we don't want to parang to use so much time of yours po para naman, 'di ba? At least you can have the interest to watch yan kasi ang tao talaga marami busy tayo eh. Maraming gagawin yan. At pagdating sa Word of God, 'di ba, people always busy and when listening from the Word of God, parang very few people will really listen to you. Diba? That's why they will listen from the preachers that will parang preach 5 minutes, 10 minutes, yan. So, but by the grace of God in the church, we are parang we are immune or we are, ano ba yung sanay na? Already practice. Yan po. Ano ba yung sanay na? Nakalimutan ko. Sorry, di na naman umaandar utak ko. So, yun nga, we are already practice to listen from the Word of God, from the sent ones of God to ours, yan. But of course, that is not healthy from my own point of view, na minsan 4 hours po. Pero, napaka-importante kasi, everything what is parang doing in the church is very important, especially in listening the Word of God. So, kaya try nating bawasan. Ang title po ng aking FB Live today, Be Rapture Ready. So, these days, we can already experience poverty, cashless society. There is this cryptocurrency, digital wallet na nga. And no need for, there is some banks, no need for ATM to withdraw the money. So, cashless society, yun po. And different kinds of calamities. We are experiencing floods, typhoons, wildfire, tornado, earthquake, wars are there everywhere, scammers and hackers everywhere po. So, be rapture ready. In 2 Timothy 3:2 English Standard Version, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Hindi ko na-explain yun. And sa ating lahat po talaga, maraming daya ng dyablo. Diba? Especially money. We can be cheat, most of us. Diba? Money can cheat any one of us. Yan po, pasensya na. Nahirapan ako magsalita. And yung nga, ang tao kasi kontento na sa pagkaalam nila about good deeds. Yan, ayos na. Kung ano yung nakamulatan nga natin, di ba? Human culture or human
teachings nga po, yan, nasabi natin before, na okay na yun. Gawa ka na mabuti, okay na yun. Yan. So, in Romans 12:2, easy to read version, don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. In Matthew 24:11, NIV, and many false prophets will appear and deceive many people. So, mag-iingat po tayo. Yan. Dahil maraming talaga. Diba? Hindi na natin explain masyado yan. Romans 16:18, New Living Translation, such people are not serving Christ, our Lord. They are serving their own personal interest. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. So, it is already happening to so many people that, diba, we know already. Yan po. And yung nga, pag ang nangangaral, walang sinasabing salvation, repentance, baptism, living in holiness, tithing, serving God faithfully, diba? Kayo na mag-isip po. If the preacher will not preach about salvation, repentance, baptism, living in holiness, tithing, serving God faithfully, and the preacher is not sharing about being obedient for all the commandments of God, to obey all the commandments of God, you should think. Yan, carefully you should pray po. Napaka-importante ng prayers na lagi ko yan nakikita. Meron akong yung recently lang, di ba, kay Kibuloy, may nakita ko sa comment. Sabi niya, kasi nga, nagsabi nga yung si Kibuloy na siya daw yung anak ng Diyos. Yan. At sabi nung dapat yata magiging member siya, parang nag-pray siya. At ano ba nangyari? Nagkaroon ng malakas na hangin. Yun yata yung nangyari. Medyo last week ko pa nakita yun. Malakas na hangin, para may dilubyo po. So, natakot siya. Yung babaeng nag-pray. At kumbaga doon pa lang na niya na, ay hindi to sa Diyos. 'Di ba? So, at least siya parang naintindihan niya na ang lakas ng hangin, para mawawasak yung bahay. Tinanong niya, ito ba yung anak daw ng Diyos, o ito ba yung tunay na pananampalataya? Sinugos siya ng Diyos. Whenever we will pray from the heart, 'di ba? God can seize our heart if we are really seeking God. Yan po, if we are really seeking the truth, God will really answer. That is my experience. Glory to God po. And who should be rapture ready? Of course, all of us, again, regardless of religion, nationality, ethnicity, we should be rapture ready. So, Isaiah 43:10-11, New Living Translation, but you are my witnesses, O Israel, says the Lord, you are my servant, you have been chosen to know me, believe in me, and understand that I alone am God. There is no other God, there never has been, and there never will be. I am the Lord, and there is no other Savior. Acts 2:38, NIV, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. In Acts 4:12, NIV, salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. In John 14:6, NIV, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, lahat naman tayo, kumbaga maliban na lang kung saang earth ka na, di ba? Kung saang earth ka pinanganak. Yan, so isa lang po yung ang mundo. Yan, kaya isa lang Panginoon natin. So yung iba ay hindi pala naliliwanagan. Yan, so many people, they are confused, they don't know the truth.
They don't know the truth that sabi nga, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? How can you be rapture ready? Accept Jesus Christ, repent, be baptized. If you are in complicated situation, you are not married but possible to get married, both single, get married. Even simple marriage. Dahil ako po ay ganun. Although ako sa West lang, pansit lang ang aming pagkain yan. Pero, di ba, sana makasal sa church. Kahit simple lang, di ba po? Pero, bahala na Panginoon doon. Yan. And of course na, eto nga, both married, but you are separated, you don't have the money for annulment. Both of you, I told this so many times, accept salvation, and God will help you. And God knows your story po. You don't have to, parang to worry about what is your story. God knows your story. So, if there is no chance na, kasi, yun nga, God is not parang approve those, those being separated to your husband, di ba, once you get married po. So, wala na kayong magagawa kasi you are already separated to each other. And better if you are widow, remain to be widow, just, di ba, just if you are widow. Okay po. Confused with your gender, Genesis 1:27, New International Version. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. And my last verse, so siguro naman naintindihan na natin po yung Genesis 1:27, glory to God po. Hindi ako, baka sabihin yung salbahe itong taon na to talaga. Salbahe po talaga ako. Pero biyaya ng Diyos tayo po ay sumusunod po, gumagawa po ng kalooban ng Panginoon, sumusunod po sa utos ng Diyos. Yan, kasi may takot po tayo sa Panginoon, di ba po? So, purihin po ang Panginoon. My last verse, Ephesians 6:16-18, Common English Bible. Above all, carry the shield of faith, so that you can extinguish the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is God's word. Offer prayers and petitions in the Spirit all the time. Stay alert by hanging in there and praying for all believers. Glory to God po. May nakalimutan akong isang verse yan. Pero nakalimutan ko na. So siguro may next time pa. Yan. Of course may next time. Bukas po. Yan. So wala na tayo masyadong dyan. Kasi paulit-ulit lang. Diba? Be rapture ready because time is really near. And yun nga, we really don't know what will happen tomorrow. Mas maganda yung ready po tayo. Kaya ko talaga na iiksian na lang bago matapos ang year. Kung ano yung importante, yun na i-share ko po sa inyo by the grace of God, by the help of God. So yan po, at sana po ay may natutunan tayo. Yan, di ba? Kaya wag tayo pag ang nangangaral, hindi pinapangaral ang utos ng Diyos or walang sinasabing mag-accept ng salvation, repentance, baptism, mag-isip-isip na po tayo. No po? And live holy. Yan, gagawa ka ng kalooban ng Panginoon, magtatights ka, mag-isip-isip na po tayo. Yan, purihin po ang Panginoon, tayo pimanalangin. Lord to God, dakilang Diyos, salamat pong muli sa iyong kahabagat, Panginoon. Sa iyong biyaya na, O Diyos, pinagtagupoy mo kami, Panginoon, sa aming FB Live today. Dakilang Diyos, patuloy naming nilalapit sa iyo ang mga may sakit, kasama na yung abang lingkod, O Diyos, na patuloy mong kaming pakalakasin. Ama, ikaw, O Diyos, ang patuloy na maglaan ng aming mga pangangailangan, maging, O Diyos, sa mga nasa ospital, nasa banig ng karamdaman, Panginoon, mga wala mapamili ng gamot. Panginoon, ikaw, O Diyos, ang maglalaan ng lahat ng ito. Salamat po sa oras na to, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming mga kaibigan. Kung sila man, O Diyos, ay patuloy na naguguluhan. Nawa, O Diyos, makalapit sila sa iyong luklukan ng biyaya, Panginoon. Ikaw ay sasagot sa bawat isa sa kanila. Bigyan mo sila ng pusong malinis,
ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, na lagi kami manalangin sapagkat tunay po na hindi na kaaya-aya ang aming ang mga nangyayari sa mundo. Dakilang Diyos, ngunit salamat sapagkat, O Diyos, may iniwan ka sa amin na aming panghahawakan ang iyong mga pangako, ang iyong kautusan, ang iyong mga salita, na kung saan nawa, O Diyos, ay mapagtagumpayan naming sundin ang bawat nakasaad sa iyong kautusan, sa iyong banal na salita. Salamat po, pinupuri ka namin, muli dali mo kami sa araw ng bukas, O Diyos, upang makapagbahagi na naman ng iyong mga salita sa aming mga kaibigan, O Diyos, at nawa sila ay wag magdalawang isip, tanggapin ka, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng kapahingan, O Diyos, sila ay maging anak mo rin. Salamat po, patuloy ka naming niluluwalhati, O Diyos, at binibigay ang aming lahat ng pagtatiwala sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na haring darating. Amen and glory to God. And yan po, see you all tomorrow and God bless us all.